Hello, ako po si Paterno Wes Makel. Nandito tayo ngayon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, malapit sa St. Peter Shrine of Leaders. Ang naririnig nyo sa likod natin ay yung ongoing protest. Ngayon, kasabay ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, libo-libo yung sumali sa rally na ito. Isang oras kaming nagmarcha sa Commonwealth Avenue para makarating dito sa bahagi ng St. Peter Shrine. At kasama sa mga nakipagmarcha sa rally ito ay ilang mga madre ng Franciscan Congregation. Makakasama natin sila ngayon. Ito, sina sister ng Franciscan Congregation. Magandang hapon po, sister. O si Sister Mapin Pineta. Yes. Sister Jovelyn Magbanwa. Yes po. And si Sister Leia Pasagtan. Yes po. Sister, bakit po kayo nandito ngayon sa rally na ito? We're here to represent our congregation under CMSP, the Conference for Major Superiors in the Philippines, at the same time to respond to the invitation of our ecumenical leaders, church leaders. We started with a prayer, ecumenical prayer with our brothers, the Methodists, the UCCP, and Independencia, Filipino Independiente. These are different denominations for us to pray together and to be with the people, in solidarity with the people, especially praying because we're saddened by the dumping of the impeachment of our Vice President Duterte. Sister, anong panawagan nyo ngayon? Anong specificong panawagan nyo ngayong araw na ito? We're calling our government leaders, especially our president, to hear the plight of the people, especially this time. Now we're having the SONA 2025, and I hope that these ecumenical prayer and these activities that we're having will really move them to hear the plight of the people of God in these difficult times. Ano pong panalangin niyo po ngayong araw na ito? Anong pinagdasal ninyo? My prayer is that first and foremost is the safety for all these people here, and hopefully the government will listen the cry of the poor. That's all. Thank you very much. At sister, meron pa ba kayong gustong sabihin, panawagan sa ating mga kababayan na nanonood dito ngayon? And we the church people are here for our people. We are in communion and we are in solidarity with them. Not only, of course, with our prayers, but with our presence and our involvement also in especially in the multi-sectoral sectors of our society. Kanina may nakausap tayong ilang mga madre doon at ngayon may mga nakasama na naman tayo, mga madre rin dito sa rally na ito. Si Sister Mirna Lois Salas ng Missionaries of Our Lady of Perpetual Help. Kasama niya yung mga iba pang membro ng kanilang kongregasyon nandito sa likod. Sister, bakit po kayo nandito sa rally na ito? Gusto namin na maging makasama, ma-voice out namin yung aming nararamdaman na dismaya sa gobyerno. Especially yung nangyayari ngayon sa impeachment na binasura. At sa palagay namin ay napakahalaga na matuloy yun dahil doon natin makikita kung talagang ating gobyerno ay isang gobyerno na makatarungan at para sa mga nakararami na lalong-lalo na doon sa mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan. Lagi po ba kayong nandito sa rally ng SONA? Hindi naman lagi kasi minsan hindi rin kami available at may mga iba kami mga pinagkakaabalahan din na mission. Pero ngayon, dahil meron kaming pagkakataon at nakita namin na itong panahon na ito ay kailangang ma-voice out at makasama ng mga taong gustong magkaroon ng pagbabago sa ating bansa, para sa ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga nagdarahop
yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga victims of injustices, lalo-lalo na nung EJK, na hanggang ngayon ay wala pa ring karamtan na hustisya na nangyayari sa mga pamilya. Sister, sasabihin ng iba dapat nasa kumbento na lang kayo, hindi ba? Bakit pa kayo nandito sa kalsada? Anong sagot niyo po doon? Ang pagiging madre ay hindi lang naman sa pagdadasal, kasi kami ay lalong-lalo na kami ay missionary congregation. We are most of the time with the people in the periphery, mga mission namin. Kasama namin ang mga tao sa mga baryo. We are going for our Lenten mission, for our mission, at nagtatrabaho kami sa BEC. Kaya alam namin kung ano yung nangyayari sa lipunan na katotohanan, na talagang hindi nakakarating ang tamang serbisyo ng gobyerno para sa mga taong higit nangangailangan. Sister, yung pagsali nyo sa rally na ganito, ano po ang kaugnayan nito sa inyong pananampalataya? Paano nito ginagawa kayong mas mabuting Katoliko? Actually, ito ay isa ring tugon namin sa panawagan din ng Conference on Major Religious, yung CMSP, Conference on Major Superior of the Philippines, yung dating AMRSP. Panawagan din dahil nandito rin sila kanina, yung mga liderato ng mga CMSP. Kaya ang panawagan na ito ay tumugon lang din kami at tumugon sa pakikiisa, pakikidamay sa ating mga kababayan na nasa laylayan at inaapi. Sister, panghuling tanong na lang po. Ano po ang pinapanalangin ninyo ngayong araw na ito? Ipinapanalangin ko namin na sana itong rally na to ay magkaroon ng kabuluhan para marinig ng gobyerno, lalong-lalo ng ating Pangulo, na magkaroon ng tugon para maayos, magkaroon ng pagbabago. Kahit dahan-dahan, pero sana magkaroon talaga ng pagbabago in terms of uplifting the lives of the poor. Hindi lang naman marami kasi, hindi lang naman poor, lalo na sa mga nangyayaring mga batas ngayon na hindi makatarungan. Kami ay naririto sa kapahintulutan din ng siyempre ng aming superior. Hindi naman kami pupunta rito kung dahil siyempre nire-respect din namin. But we know that our congregation is truly always for justice, for peace, of course, peace. Kasi naniniwala ako na kapag may justice na mangyayari sa ating bansa, ay magkakaroon naman ng tunay na kapayapaan at katiwasayan para sa mga kababayan natin. Amen, Sister. Thank you very much. Nakasama natin si Sister Mirna Lois Salas, isa sa mga madre na nasa rally na ito sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abangan nyo yung iba pa namin mga storya tungkol sa mga tao dito sa rally na ito. Ako po, si Paterno Esquivel.